Feb-ibig is the answer sa QC. Daan-daang Q-citizen couples ang nagpalitan ng matatamis na I do sa Kasalang Bayan 2024. Nagsilbing solemnizing officer si Mayor Joy Belmonte na mas nagpatatag pa sa Road to Forever ng mga bagong kasal. Naging makulay din ang taunang commitment ceremony para sa mahigit 200 couples na miyembro ng LGBTQIA+ community. Naipamahagi na ang unang batch ng Right to Care cards na kumikilala sa karapatan ng LGBTQIA+ couples na magdesisyon para sa kanilang partner sa usaping pangkalusugan. Serbisyong straight from the heart. Kinilala si Mayor Joy Belmonte bilang isa sa mga 2024 Newsmaker of the Year ng Manila Bulletin dahil sa kanyang buong pusong dedikasyon na pangalagaan at sagipin ng kalikasan. Dumalo rin ang alkalde sa second anniversary ng Back to Basics Eco Store sa Maginhawa Street, kung saan ibinahagi niya ang kanyang layunin na mabawasan ang single-use plastic sa Quezon City. Nagpaabot ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan sa 77 palero sa Barangay Payatas sa ilalim ng Alagang QC program ng Public Employment Service Office. Siniguro naman ni Mayor Joy na mananagot ang mga kumpanyang hindi sumusunod sa pulisiya para sa mga manggagawa. Hanap nyo ba ay affordable na pagkain, gamit at accessories? Tara na't bisitahin ang muling pagbubukas ng Pop QC Mercadillo tuwing Biyernes, Sabado at Linggo sa Quezon Memorial Circle. Nakiisa si Mayor Belmonte sa groundbreaking ceremony para sa itatayong Vertis Corporate Centers 4 at 5 ng Ayala Land sa Barangay Bagong Pag-asa. Idinaos ang Canada-Philippines Business Fair and Exhibits ng Canadian Chamber of Commerce para sa mga nais mag-aral, magnegosyo, magtrabaho o gustong magtungo sa Canada. Sabay namang ibinahagi ni na Mayor Joy at asawang si Mr. Ray Alimurong ng Kaya Founders kung paano nila sinusuportahan ang tagumpay ng isa't isa sa forum na Leading Women Series, The Partners Playbook ng Makati Business Club. Ibinida ng Public Employment Service Office ang kanilang Migrant Resource Center at mga programa para sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa pagbisita ng mga delegado ng 11th Asian Exodus Formation Program sa Quezon City Hall. Sinuportahan ng pamahalaang lungsod ang muling pagbubukas ng kadiwa ng Pangulo sa Quezon City Hall, kung saan tampok ang abot-kaya at dekalidad na agricultural at handcrafted products mula sa local farmers sa bansa. Pagsugpo sa maling paggamit ng artificial intelligence, lalo na sa pang-aabuso ng mga kabataan, ang naging talakayan sa pakikiisa ng lokal na pamahalaan sa pagdiriwang ng Safer Internet Day na inorganisa ng Department of Justice at Plan International Pilipinas. Libro para sa mga silid-aklatan, ang Valentine's gift ng pambansang alagad ng sining sa panitikan na si Ginoong Virgilio Almario sa lungsod Quezon. Makakatanggap din ng set ng mga aklat mula sa San Anselmo Press at Lira Books, ang 28 branches ng Quezon City Public Library. Kasabay nito, umarangkada na rin ang reading tutorial program sa iba-ibang sangay ng QC Public Library. Katuwang ang Education Affairs Unit at Teach for the Philippines. Layon ng programa na mapaunlad ang reading skills at habits ng kabataang QC at patatagin pa ang reading culture sa lungsod. Nag-alay ng banal na misa ang pamahalaang lungsod bilang paggunita sa Ash Wednesday na hudyat ng pagsisimula ng panahon ng Kwaresma. Dumalo sa misa sina Majority Floor Leader Doray Del Armente, Councilors Candy Medina at Joseph Wico, City Administrator Michael Alimurong at iba pang kawani ng lungsod. Nasa 26 na indigent persons with hearing impairment ang nabigyan ng libreng hearing aid mula sa Quezon City Government, katuwang ang Persons with Disability Affairs Office. Nag-courtesy call ang mga kinatawan ng Biyaya Animal Care kay Mayor Belmonte, kung saan napag-usapan ang ilang proyekto para sa mga stray animal na makikita sa lansangan sa Quezon City. Tinalakay naman ang mga programang pang-edukasyon kagaya ng bubuuin na e-commerce strand at Tutor Co program sa meeting ng pamahalaang lokal kasama ang Thames International. Nagpulong ang alkalde kasama sina Sangguniang Kabataan Federation President Councilor Sammy Neri at ilang kawani ng lokal na pamahalaan upang pag-usapan ang mga proyekto ng QC Youth Development Council at ang nalalapit na training ng mga lider kabataan ng lungsod.
Binigyang solusyon din ni Mayor Joy ang mga hinaing na idinulog ng mga opisyal ng Barangay Pasong Putik proper sa kanya. Kasunod nito, tinalakay din ang proposed Master Development Plan para sa Teresa Heights property. Sumentro naman sa pag-alalay sa mga micro, small and medium-sized enterprises ang naging pulong ng lokal na pamahalaan at ng Ninja Van Philippines. Personal na nagpasalamat ang pamunuan ng O-Save Trading Philippines Corporation sa Quezon City Government dahil sa mabilis at madaling proseso ng pag-a-apply ng mga permit na kinakailangan para sa kanilang operasyon. Bumisita naman ang kapuso primetime king and queen na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera sa City Hall upang tanggapin ang pagkilala ng sangguniang panglungsod sa tagumpay ng kanilang pelikulang Rewind na ngayoy tinaguriang highest grossing Filipino film of all time.